yan, nakalas ko na po yung mga ibang pairings para mas maka-access tayo sa ating pagwa-wiring. So pakita ko lang po sa inyo yung current wiring niya mga sir. Yung previous wiring, ito po yung sinasabi sa atin ni client na hindi daw siya satisfied sa pagkakagawa. So although naka ano naman po mga sir, naka wire sleeve pero wala pong cable management. So yan, dito lang kinuha yung ground. Medyo makalat mga sir, tsaka pag lumiliko siya, ayan kung mapapansin nyo may gasgas. Tumatama po yung mga relays na to mga sir. Tsaka delikado kasi pag kailangan mo lumiko tapos umipit may chance pang ma-aksidente. Magandang umaga po sa inyo mga sir. So yan, medyo maulan pa rin. Ang kliyente natin ngayon mga sir, big bike naman. So itong unit na to, pinagkatiwala sa atin, iniwan sa ating shop. Ito po kasing si client natin, matagal na siya nag-PPM sa atin kaso hindi natin siya mabigyan-bigyan ng schedule kasi nga lagi tayong punuan sa slot mga sir. Hindi po kasi tayo tumatanggap ng maramihan. Ayoko po ng walk-in. Gusto ko by schedule para lahat ng unit mapupukusan natin ng maayos mga sir. So itong unit na to, nakiusap si client na kung po pwedeng isingit. So yan mga sir, gumising tayo ng maaga para magawa yung motor niya. Kasi meron na siyang papalapit na rides. So ang bukas talaga natin mga sir, alas 10. Itong unit na to mga sir, Tracer 9 GT Yamaha mga sir, nasa 900,000 itong pinagkatiwala sa atin. So salamat po sa nagtiwala. Ang gagawin natin dito mga sir, fully loaded ng electrical accessories. So ito mga sir, meron na pala itong existing na mga wirings dati. So hindi satisfied si client sa pinagpapagawaan niya, kaya papagawa niya sa atin kasi nakita niya yung mga video natin na maayos at malinis yung pagkaka-wiring. So ito po yung mga ikakabit natin, papakita ko po sa inyo. GR na ilaw mga sir, Gold Runway. So high-end tong brand na to. Kadalasan mga sir, nakikita talaga to sa mga big bike. So ang presyo ng ilaw na to mga sir, 14,000. So high-end. Ito naman mga sir, lalagyan din natin siya ng Zenlo na M5, 100 watts. High-end din ni Zenlo to mga sir. So yan, full wide lens. Napaka-solid ng buga nito mga sir. Lalagyan din natin siya ng busina na malakas, original na Blaupunk, made in Germany mga sir. Solid din ang buga ng busina na to. Kahit nakaalis na yung nagbusina, may naiiwan pa sa tenga. Ganun siya kalakas yung effect niya. Ito naman yung ginagamit nating relay mga sir sa lahat ng winawiringan natin ng motor. Trusted na natin tong brand na to. Denso made in Japan mga sir. Kadalasan nakikita to sa mga sasakyan, sa mga kotse. Ito yung ginagamit nilang relay. Kaya sureball na pang matagalan mga sir. Tsaka subok na tong relay na to. Tapos maliit lang siya. Space saver mga sir. Pero matibay. Ito naman yung ginagamit natin na fuse box, heavy duty mga sir. Ayan, ito yung wire nya, Japan wire. Ayan, kapal ng strands mga sir. Kasi kadalasan yung ibang fuse box, China wire. So yung X po ako sa ganun, di ako gumagamit ng ganung pyesa mga sir. Ito naman yung ating ginagamit na MDL switch mga sir, original na Zenlo. So ayan, waterproof yung likod, merong rubber para hindi pasukin ng tubig, ganun din sa harap. Tapos alloy na to mga sir, kasi kadalasan yung mga nabibili ngayon sa online mga sir, ano na to, plastic. Tapos ang gagawin natin sa busina mga sir, dual horn setup. Yung stock horn hindi natin naalisin. Tapos meron siyang selector ng loud horn, then stock horn. Tapos yung loud horn mga sir, meron yung rapid. So ito yung ginagamit natin na interrupter mga sir, pause, para sa rapid horn. Ito naman yung mga pyesa natin. So hindi pa kompleto, iba-iba ng kulay yan mga sir. Pag tayo nagwa-wiring, naka-color coding lahat. Hindi lang isang kulay ng wire. Siyempre yung quality ng wire mga sir, solid yan. 100% copper Japan wire. Automotive wire to mga sir. Ito yung mga harness ng kotse. So yung mga kotse, tumatagal ng 20 years, 30 years, solid pa rin yung wire. Ito yun mga sir. Tapos siyempre nakabilot yan ng wire sleeve. Para kung sakaling dumikit man sa bakal or kumiskisa kung saan, hindi masusugatan ng wire. Ang kagandahan pa mga sir, pag tayo nagwa-wiring, lahat ng dugtungan nakahinang yan mga sir. So after hinangin, babalutin natin ng original NATO tape. Yun yung ginagamit natin sa tape mga sir. Solid yun, manipis lang pero sobrang kapit. So after bilutin ng tape, susuksukan natin ng shrinkable tube. Tapos aapoyan natin para kumapit ng husto. Tapos yun yung magsisilbing lock dun sa tape para hindi bumuka. So ganun ka-solid mga sir, kahit na ulanin yung wiring, kahit mabasa, hindi magkakaroon ng corrosion dahil solid yung wire, nakahinang, tapos doble-doble yung balot. So ayan mga sir, simulan na natin tong motor na to. A few moments later. At eto na po yung update mga sir sa Tracer 9 na Yamaha na iniwan sa atin na pinagkatiwala. So yan, nakalas ko na po yung mga ibang pairings para mas maka-access tayo sa ating pagwa-wiring. So pakita ko lang po sa inyo yung current wiring niya mga sir. Yung previous wiring, ito po yung sinasabi sa atin ni client na hindi daw siya satisfied sa pagkakagawa. So although naka ano naman po mga sir, naka wire sleeve pero wala pong cable management. So yan, dito lang kinuha yung ground. Medyo makalat mga sir, tsaka pag lumiliko siya, ayan kung mapapansin nyo may gasgas. Tumatama po yung mga relays na to mga sir. Nakadelikado kasi pag kailangan mo lumiko tapos umipit may chance pang ma-aksidente. Ito mga sir, ang ganda-ganda po ng motor pero ganito po yung gawa. Hindi naman po ako nag-video mga sir para siraan tong unang gumawa na to. Nag-video lang po ako para makita nyo yung before and after ng trabaho natin. So ayan po yung previous mga sir. Ang gagawin natin dito, reset po lahat, back to default mga sir. Tatanggalin natin lahat ng mga nire-wire sa kanya. Tapos installan natin ang mga bagong wire. Then yung mga relay mga sir, papalitan na natin to. Hindi po tayo gumagamit ng ganitong relay. So ito mga sir, budget me lang to. Tsaka mabilis masira din, kinakalawang yung mga paa niyan.
So Denso ang ginagamit natin mga sir. Tsaka ang isa pa pong mali sa nakita ko mga sir, dito po. Yung kanyang positive line, lahat ng accessories mga sir, yung mga dating nakalagay dito, mga high wattage na ilaw, tapos busina. So ang ginawa ng huling gumawa mga sir, sa positive, isang fuse lang po dun sa lahat na yun. Gagana naman mga sir, pero hindi ko po advisable. Kasi pagka nag-overload itong fuse na to mga sir, so lahat yan nakakonekta. Dun sa fuse, sa relay na yun mga sir, dito po lahat tumakbo yan, sa iisang fuse. So pagka nag-overload tong fuse mga sir, lahat ng naka-install dyan, totally blackout. Mas maganda mga sir, may kanya-kanyang linya. So sa ganun mga sir, para hindi rin mag-agawan. Tsaka ito kasi mag-overload to mga sir, dahil maraming kinuha dito sa fuse na to. So yan, medyo okay naman mga sir. Medyo secured naman kasi nakabalot siya ng wire sleeve. Pero wala siyang cable management. Ayan. So ito mga sir, ayusin natin. Okay, update ko po ulit kayo pagka natapos na natin tong Tracer 9. Let's go! A few moments later. Magandang gabi sa inyo mga sir. Ito na po yung final update sa ginagawa natin na Yamaha Tracer 900. So itong unit na to mga sir, pinagkatiwala sa atin ng owner. So iniwan sa atin tong big bag na to para magawa natin. So maraming salamat po sa owner nito sa tiwala. Ang ginawa po natin dito mga sir, in-install natin siya ng mga electrical accessories. Ito po yung mga in-install natin. Zenlo na M5 mga sir, 100 watts. Sobrang solid ng buga ng MDL na to mga sir. Samahan pa ng Gold Runway. Napakalakas niyan mga sir. Parang kukunin ka lang ni Lord sa lakas pag nailawang ka. So ito mga sir, hindi pa natin binuo yung kaha niya para ipakita sa inyo kung paano natin ginawa yung wiring. Ito nga palang unit na to mga sir, bago natin gawin yan, meron yung previous na wiring. So ito yung nirereklamo ni client kasi hindi siya satisfied sa pagkaka-install. So kung mapapansin nyo mga sir, meron siyang 5 relay. Tapos ito mga sir, dito yan nakalagay kanina. So nakatumpok yan dyan, tapos tinali lang ng electrical tape. So kung mapapansin nyo yung gasgas na yan, gawa yan itong relay mga sir. Kada lumiliko, inaabot yung relay. So kaya mga sir, medyo makalat talaga yung pagkakagawa. Hindi naman sa paninira ng unang gumawa. So yun po kasi yung nakita ni client, kaya pinaulit sa atin. So ito na po yung gawa natin mga sir. Malinis at maayos lahat ng pyesa mga sir. One line setup po lahat. So ito yung gawa natin, ito po yung stock harness. So hindi natin pinakailaman yung stock harness mga sir. Gumawa tayo ng sarili nating linya. So yan, secured na secured. Lahat ng ginamit natin ng wire dyan mga sir, Japan wire, tapos nakahinang. Nandito naman po yung ating power relays, nasa maayos na kalagayan mga sir. Tapos naka-bridge din yung mga connections. Dito naman yung ating interrupter relay para sa rapid horn. Ito po yung install natin sa kanyang busina. So meron plate. Blaupunk made in Germany mga sir. Sobrang solid ng buga ng busina na to. Tapos naka wire sleeve ang connection. Para kahit na maipit or kumiski sa mga bakal or sa chassis, hindi magagalusan yung wire mga sir. Tapos yung loob niyan, nakabilot yun ng tape para secured na secured. Siyempre naka-terminal mga sir. Para kung sakaling gusto magpalit ng busina, plug and play na lang. So check natin yung sa kabila. So yan mga sir, meron din yung play. Tapos naka-terminals, naka-wire sleeve mga sir. So yan, tumagos yan dito, papunta rin sa kabila. So maganda yung pagkaka-install mga sir, hindi lang basta nilagay. Tapos yan, naka-wire sleeve din. Ito nga palang Gold Runway mga sir, mahaba ang wire nito. So tinaga pa natin na putulan at hinangin isa-isa. Kasi ayoko kasi nung mga wire na nakabalunbon mga sir. Yung iba kasi ganun ang ginagawa. So ito yung mga natanggal natin sa kanya. Para sakto lang ang wire mga sir, malinis at maayos. So yan. Pakita ko po sa inyo yung battery section. So yan mga sir, napakalinis din. Ang kagandahan pa mga sir, pag tayo gumagawa, hindi natin tinitipid sa materyales. So yan, may sari-sariling fuse box ang bawat load. Ito yung fuse box ng Loudhorn mga sir, fuse box ng Gold Runway, then ang fuse box ng Zenlo. So pagka ganyan mong gawa mga sir, safe na safe ang unit nyo. So dito sa positive mga sir, 3 line yan na dumaan dito sa ating fuse box. Tapos yung fuse box natin tumakbo na sa ating mga relays. Before natin gawin to mga sir, ito lang ang nakalagay oh. Sa lahat na yun ng accessories mga sir, isang fuse lang. So pagka ganyan mga sir, hindi maganda po. Kasi pagka nag-overload tong fuse na to, lahat ng accessories nyo mamamatay na mga sir, sabay-sabay. So mawawalan kayo ng ilaw, pati busina. So yung pagkakagawa natin, pati sa negative mga sir, 3 wire din yan. So may kanya-kanyang negative ang MDL, ang Zenlo, may negative ang Gold Runway, at may negative din ang busina. So yan mga sir, pagka ganyan ng wiring, hindi po yan magagawa ng kuryente kasi may kanya-kanyang linya. Tsaka yan mga sir, safe na safe kasi naka-wire sleeve yan. Para kahit saan madikit yung linya mga sir, hindi magagasgas. So yan, intact na intact yung ating pagkaka-wiring, diretso yan dito mga sir. Sinamahan po natin ng selan yung pagkakagawa ng unit na to. Sinulit natin ang tiwala ni client mga sir. So ito, testingin na po natin. So, meron siyang stock horn, hindi natin inalis. Napakalakas mga sir. Ito naman po yung selector ng Loudhorn. Tapos ang request ni client, kailangan umilaw din yung Gold Runway. So, testing. Tapos meron niyang interrupter relay. May rapid horn mga sir pag diniinan. So, napakalakas mga sir. Medyo
Medyo ano na kasi mga sir. Gabi na, alas 11 na, so medyo bawal na magingay. Ito naman po yung MDL mga sir, grabe yung buga. So yung high niya dilaw, then low niya puti. Ito naman po yung Gold Runway. Sobrang lakas mga sir, sabay pa natin yung MDL. Grabe. Para magbubukas ang daanan mga sir pagka umilaw itong sabay. Sobrang lakas. So start natin. Pagsabay-sabay natin lahat ng ilaw. Walang kakurap-kurap mga sir. Kahit patayin natin yung engine, busina tayo. Hindi sila nag-aagawan ng kuryente mga sir. Kahit sabay-sabay. So i-hazard din natin. Ayan. Solid na solid mga sir. Walang agawan niya ng kuryente kasi hindi natin yan tinipid sa materialis. Ito mga sir, medyo lowbat na to kasi kanina pa tayo nagtitesting tapos hindi naman natin pinapa-under yung makina. So yan, pag nag-charge na ulit yan mga sir, okay na ulit. So ito, nakakatuwa lang kasi pinagkatiwalaan tayo ng mga tao mga sir kahit hindi pa tayo ganun kakilala. So ito, halagang 1 milyon na motor to mga sir. Nasa 900,000 na to. Yung Tracer mga sir. So ito po yung pagkakagawa natin. Nilaan na natin yan ng oras. So yun mga sir, sa mga gusto magpagawa kahit anong unit pa yan, kahit big bike or 2-stroke, kahit ano po mga sir. Pero kami kasi dito, ang ginagawa namin dito mga sir, hindi po kami tumatanggap ng walk-in. Gusto ko mga sir, ano lang, by schedule para lahat ng kada unit na pupunta rito mga sir, matututukan natin. Mahirap po kasi yung pila-pila tapos konti lang naman yung gumagawa. Mas maganda mga sir, by schedule para tutok lahat. So yun lang po, maraming salamat sa panonood, maraming salamat sa tiwala mga sir. God bless and ride safe always. So yan mga sir, kukunin na yung ginawa natin na big bike. Racer 9GT. Ito yung mga in-install nating ilaw mga sir. Kailawin natin lahat. So yan yung MDL. Ito naman yung GR. Sobrang lakas. Ito na yung bagong switch ngayon ng Gold Runway. Ayan, dim. Basta lumakas. Okay. Busina. Napakalakas. Mas may stakor. So yun. Ready na itong pick up ni sir. Maraming salamat po sa tiwala.